Maaga pa nga lang ay nakaligo na ako dahil nga may gagawin akong cake ngayon. Pero sa tunay nga, kahit wala akong pa-order mula nung nabuntis ako ay talagang maaga na akong naliligo. Ewan ko ba kung bakit nakagawian kong maligo ng maaga simula nung nabuntis ako dahil 6:30 pa lang ay gusto ko ay naliligo na ako. Parang nakakasipag din kasi sa gawaing bahay kapag maaga tayong naliligo. Sinimulan ko na ngang ayusin yung lamesa para makapagsimula na din ako sa gagawin kong cake order. Sabi nga nila buti daw hindi pa rin ako humihinto sa pagkikake ko dahil nga buntis ako. Di ko naman kasi pwedeng i-give up itong pagkikake ko dahil isa lang din ito sa sideline ko. Malaking tulong din kasi ito sa pagbabayad ng mga bills namin at sa mga kapangangailangan namin sa araw-araw. Hindi naman kasi ganun kalaki yung kinikita ni Mr. sa kanyang trabaho kaya kailangan ko pa rin na maka-sideline kahit papaano. Siguro kung hihinto man ako sa pagbibake ay kapag nanganak na lang ako. Pero hindi naman ako ganun katagal mawawala dahil 2 buwan lang siguro ako magpapahinga ay pwede na ulit akong makagawa ng cake. At sana sa mga suki ko ay wag nyo rin akong ipagpapalit sa iba. Charis. Inumpisahan ko na nga itong paggawa ko ng cake dahil nga marami pa akong gagawin mamaya. Medyo hirap na din akong kumilos ngayon dahil nga magpa 5 months na yung tiyan ko at medyo malaki na rin. Sabi nga nila baka daw babae yung anak ko. Sabi ko naman ay sana nga babae na pero kahit ano pang ibigay sa amin ni Lord ay aming papasalamatan. Ako nga lang palang mag-isa dito dahil yung anak ko ay nag-aral at yung mister ko ay pumasok sa trabaho. Itong mga poor babies ko lang ang kasama ko. Nag-start na nga ako sa paggawa ko ng cake. Ito nga ay kinram coat ko muna bago ko siya i-design mamaya. Medyo nakakangalay na nga itong paggawa ko ng cake ngayon dahil medyo bumubunggo din yung tiyan ko sa mesa. Pero hindi naman ako nagre-reklamo, no ko po tabalayo magreklamo ko po tayo na ko men order. Pagkatapos ko nga i-crumb coat yung cake ay hinugasan ko naman itong mga pinaggamitan ko. Sa tunay, kaming mga bakers ay hindi lang kami isang beses naguhugas ng mga pinaggamitan namin, kundi 3 beses pa nga. Sa una ay kapag nag-bake kami yung mga pan na ginamit namin at sa pangalawa naman ay itong pagka-crumb coat namin at pangatlo kapag nag-design na kami. Hindi ganong kadali ang pagiging isang baker dahil marami kaming ginagawa. Lalo na kung wala kang helper, mas kawawa ka. Dahil nga sa trabaho mo lahat. Sa pamamalengke pa lang ng mga ingredients hanggang sa pagdi-deliver. Pero ako, hindi ako nagdi-deliver. Nagpapapick up lang ako dito sa kanto namin. Hindi ko na nga kasi dinadagdagan yung price ng cake dahil nga medyo pricey na yung cake namin. Pero kapag may nag-request na ipapadeliver at magbabayad ng shipping fee, ay i-deliver pa din namin. Patapos na nga itong cake, kaya naman ito na ang final touch. Ang ganda no? Ang linis din ng pagkakagawa. Pagkatapos ko nga ginawa yung cake ay pinaliguan ko naman itong mga 4 babies ko. Naku, napakakulit. Hirap na nga ako sa aking pagbubuntis. Itong maliit na to ay nakikigulo pa. Bisaya naman natang mandilo, sabi kupin kaya manayayaya ng kasunod. Hirap na nga din ako magpaligo sa kanila dahil medyo malaki ng tiyan ko at hirap na din akong makayuko. Kaya minsan yung mister ko na lang yung nagpapaligo at yung anak ko kapag day off niya. At hanggang dito na lang muna may share ko sa inyo. Salamat sa panonood.